Okay, mga kabopols, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, yung mga kababayan nating nakatira sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, yung mga magigiting natin mga OFW dyan, mga magigiting natin mga kasundaluhan at kapulisan, kayo ang tunay na mga bayani. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw. Siyempre, bago tayo magsimula, yung aking palaging request sa inyo, pwedeng paki-like, paki-share, at paki-hit yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking panibagong video. Maraming salamat po. Okay, dito po tayo sa ating reaction. Yung sinabi ni Senator Amy Marcos na mayroon daw 25 na sites ng Pilipinas na nakatutok na yung missile ng China at anytime pwede nilang pakawalan 'to. At ang gagamitin daw, sabi ni Senator Amy Marcos, na ang gagamitin daw na missile is hypersonic missile. Gaano ba 'to katotoo? Ito nga ba ay marites nga ba? Marites nga lang o may katotohanan? Senator Amy, kukumustin lang kita. Nakapasok ka sa ating vlog ngayon. Okay, mga kabopols, bago tayo magbigay ng kung ano-anong klaseng reaksyon, pakinggan muna natin ang sinabi ni Senator Amy Marcos at pagkatapos niyan, magbibigay tayo ng konting reaksyon. Okay. Let's watch this. Sa post ni Senador Amy Marcos sa social media, sinabi niyang meron daw siyang kinatatakot. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Okay. Ang hypersonic missile ay mga missile. O, di ba? Parang sure na sure siya. Ang sinasabi niya, no, hindi daw sila gagamit ng mga katakot-takot na army. So, ang gagamitin nila, yung katakot-takot na hypersonic missile nila. Pero sabi niya, daw. Kung daw, isang galing yan. Diba? Ang nakakabahala dito, no? Kung meron kang kinakatakot, tapos yan ang kinakatakot mo is national security natin dito sa bansa. Senator Amy, senator ka pa naman, tapos dadaanin mo lang sa vlog. Diba? Ang masama pa niyan, kung saan mo lang napulot yung balitang yan, tapos pinapahayag mo sa madlang people. Remember, sinabi ko na to sa previous vlog ko kay kay dating Rodrigo Duterte, previous president natin. Sinabihan ko na rin siya na once, no? But twice. Sinabihan ko siya na kayong mga nasa public figure, yung mga may pangalan at kilala, no? Once na nagsalita kayo, mayroon, kung hindi bang mayroon, marami pa rin ang maniniwala sa inyo sa sinasabi nyo. May katotohanan man o wala, mayroon at mayroong maniniwala sa inyo. Tulad ngayon, di ba? Sinabi mo yan. Marami ang Pilipino na concern at natakot sa sinabi mo. Diba? Kasi wala naman silang kamalay-malay. Basta mo lang sinabing ganyan, di ba? Pero ang tanong ko dyan, saan mo nakuha yung balitang yan? Sige, tuloy natin. Mamaya uli ako magko-comment.
kaya sinasabing mahirap o imposibleng maharang ng ibang air defense systems. Hindi sinabi na O sige mga kabubos, mamaya i-explain ko sa inyo yung hypersonic missile para at least kahit papano may makuha kayong konting informasyon man lang sa akin. Okay, tuloy. kung saan niya nakita ang plano, pero kinabahan daw siya, lalo na nang malaman daw niyang hindi kayang pigilan ng Amerika ang hypersonic missile ng China. Kapag hypersonic daw, kaya-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Sa magbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes. Brahmin daw, Pati sa hindi Subic. Brahmos. So yung dalawang yun ang uunahin kasama na ng Ilocos. Kasi may mga live fire na balikatan. Nakakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. O, di ba? So, saan niya nakuha ang informasyon na yan? Ang sa akin lang, no? Ang sa akin lang mga kabupol, ganito. Totoo man yan o hindi, no? Mali ang ginawa ni Senator Amy Marcos. Alam niyo kung bakit? No? Isa kang senador. May posisyon ka sa gobyerno, no? Tapos, yung sinasabi mo is national security threat yan. Okay? Tapos, sasabihin mo lang sa iyong vlog, di ba? Kapatid ka pa naman ng presidente natin ngayon. Ang current president. Tapos ganyan ang pag-uugali mo. Diba? Hindi ko alam kung nakikipag-unahan ka sa balita kaysa sa mga DND natin. Nagsasabihin ng mga Pilipino, ay, si Senator Amy Marcos mas nauna sa balita. Ano yan? Marites lang? Ha? Parang marites lang na dapat siya yung mauna sa balita? Di ba? Akala ko ba, Senador Amy, ikaw yung pinakamatalino sa lahat ng mga Marcoses na anak ni Senyor Marcos. Pero the way ng action mo ngayon, parang hindi na ako naniniwala na ikaw yung pinakamatalino sa lahat eh. O di kaya dahil sa mga kagrupo mo kaya ka nagkakaganyan. Kasi magbabalita ka ng national concern, no? Dapat kumpirmahin mo muna kung tama ba yung nabalitaan mo, hindi. Tama ba mga kabupos? Diba? National security threat yan. Meron tayong mga tamang ahensya, di ba? Para sa dun ka makipag-coordinate at confirm nyo, tignan nyo kung valid ba yung natanggap mong balita o hindi. Bago nyo i-publish at bago kayo mag-create ng panic sa mga mamamayang Pilipino. Diba? Totoo man yan o hindi. Dapat ma-verify yan bago mo i-vlog. Diba? Kasi meron kayong mga nahalal sa pamahalaan, meron kayong responsibility. Hindi yan marites lang na nakikiuso kayo sa mga vlogger. Yung mga vlogger, hindi yan public figure, hindi yan hindi yan mga opisyalis ng gobyerno. Ikaw, baka nakalimutan mo, opisyal ka ng gobyerno, isa ka pang senator. Hindi ka isang marites. Tama? Okay lang kung wala kang posisyon sa gobyerno eh. Pwede kang magmarites. O tingnan mo yung DND, walang alam tungkol diyan sa sinabi mo. Di ba? Yung Philippine National Police ganun din. Yung embahada ng Pilipinas ganun din. Yung embahada ng China, sabi no comment. Saan mo nakuha yan? Diba? At kung totoo man yan o hindi, dapat pina-verify mo. Diba? Hindi yung ikaw yung maglalabas sa sarili mo. Diba?
Pinapangunahan mo lahat ng mga ahensya ng gobyerno natin, eh. Ano yun, nagmamagaling ka? 'Di ba? Nakaka nakakaano lang ng ano, parang hindi ko alam kung sinong pinoprotektahan mo, eh. Parang nagmamagaling ka sa China, sa US, ano ba 'yan? Pero dumako tayo sa ano, mga kabopos, bigyan ko lang kayo ng konting kaalaman, ha. Alam ko yung mga iba alam na nila, pero yung mga iba I'm sure hindi pa nila alam. Yung, hypersonic na sinasabi ni Senator Amy Marcos is isa 'yan sa mga type ng missile na modern missile ngayon. Ang hypersonic, ang speed niyan dapat lumampas ka sa Mach 5 para masabing hypersonic ang missile na 'yan. Kasi maraming type ng missile, merong mga ordinary missile, may mga ballistic missile, gano'n. Yun yung mga ano, yung hypersonic, yan yung pinaka-latest na na-develop at dine-develop pa rin hanggang ngayon. Oo. Oo, totoo yun. Yung Mach 5 na sinasabi nila is, Mach 1, may Mach 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, yung Mach 1 is yun yung speed of sound, okay? Na, ang bilis niyan, ang speed of sound is, 1,234.8 kilometer per hour. Yun yung kayang i-travel ng sound. Napag-aralan natin yan sa ano, sa school, 'di ba? Ang speed of sound. So nagta-travel yan ng 1,234.8 kilometer per hour. Okay? Yun yung kino-consider nila Mach 1. Pero yung hypersonic missile is more than Mach 5. Okay? Kung sinasabi nating Mach 5 is 5 times faster than the speed of sound. Ganun yon, mga kabupols. May naintindihan ba kayo? Oo, yun, ganun yun. So, 5 beses na mas mabilis sa speed of sound ang hypersonic missile. Na ang kaya niyang takbuhin sa isang oras is 6,174 kilometer. Tignan nyo kung gano'ng kabilis per hour. Ganyan kabilis ang hypersonic missile. Okay? At konting kaalaman lang po, mga kabupols, na yung mga fighter jets na na-develop nila so far is hindi pa nakakaabot ng Mach 3. Ang mga mabibilis na fighter jets sa buong mundo is nagre-range lang ng Mach 2 up to Mach 3. So, ibig sabihin, less than 3 times the speed of sound pa lang ang pinakmabilis na jet fighter natin. Oh, di ba? Meron kayong natutunan kahit papano. At ang hypersonic missile, ang isang karakteristik nito kung bakit sinasabi nilang mahirap ma-intercept at mahirap ma-detect. Kasi yung mga normal missile is pinapalipad yan pataas. Okay? Tapos parang siyang projectile. Actually, yung ballistic missile is nakakaabot din siya ng hypersonic speed. Pero at projectile trajectory. Okay? Pero ang mahirap sa hypersonic missile, once na pinalipad nila yan, no, magre-release yan, magba-bounce back yan, babalik sa low altitude. Okay? Low altitude na may mini-maintain lang siyang height. Mula sa ground. Kaya mas mahirap ma-detect ng radar at mahirap ma-intercept kasi nagga-glide lang yan dun sa taas. Kung may bundok dito, gumaganyan lang yan. Sinusundan niya yung height. Kaya mahirap i-detect. Yan po yung hypersonic missile ngayon. Okay, may naintindihan ba kayo? May nagets kayo? May natutunan ba kayo mga kabupols kahit papano? Di ba? Meron kayong maintindihan dito kahit pabopos lang tayo dito. Okay. Hanggang ganun lang, hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Sa susunod po uli. So, huwag kalimutan pong i-like, paki-hit ang yung notification bell at paki-share po.
Maraming salamat po mga kabopers at mga kabayan. Ingat po kayo lagi at God bless.